ang nagpapangatal sa tao, espiritu ng demonyo, hindi espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos nagpapatatag. Yung Espiritu Santo nagpapatatag. Ulitin ko, 8:26 ng Roma. Mga kababayan, kumusta na po kayo? Ako po'y lubos na bumabati sa inyo dito sa ating programang Expose the Truth. Meron akong gustong i-share sa inyo. Maiksi lamang po ito pero ewan ko kung ano po ang maiko-comment nyo po dito, mga kaibigan. Kasi isa sa mga naiisip ko na talagang yung banal na kasulatan ay nagsasabi na ng katotohanan at nagaganap na po yung mga propesiya ng Biblia sa pamamagitan ng ating mga nakikita dito po sa mga social media, mga kapatid. Ito si Morris Cirulo yata ito, mga kababayan, na kung saan ay ewan ko kung totoo itong kanyang ginagawa. Mas maigi panoorin natin, mga kapatid, yung naturang video na aking sinasabi. Ito po. Ayan, mga kaibigan, ano ba sa palagay po ninyo itong ginagawa po ni Morris Cirulo? Morris Cirulo yata ito mga kapatid. Totoo kaya ito, mga kababayan, itong ginagawa niya? Parang naniniwala ako na totoo ito pero hindi ako naniniwala na talagang gawa ng Holy Spirit yan. Kundi naniniwala ako na talagang kaya niyang gawin pero hindi dahil sa Diyos. Ewan ko lang kasi marami tayong nakikita dito po sa social media na ganyang klaseng estilo na yung mga iba po kasi ay scripted ayon po sa mga nagpapatotoo, mga kababayan. Pero dito, ewan ko kung ito ay totoo, kung ito ay scripted, di ko nga maano mga kababayan Pero isa lang ang alam ko, hindi ako naniniwala na ito ay gawa ng Espiritu ng Diyos.
Kasi yung Espiritu ng Diyos, hindi naman po yun pumarito para ganyan ang gawin. Kundi, ang gawin po ng Espiritu ng Diyos, anong inutusan ng Ama ang Espiritu ng Diyos, hindi para ganyanin ang tao. Hindi, walang ganon, mga kababayan. Kundi, ang gawin po ng Espiritu ng Diyos, ayon po sa John chapter 14, sa verse 26, ganito po ang nakasulat, mga kababayan. Basahin ko po. Datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So ang gagawin ng Espiritu Santo ng Diyos, magtuturo, magpapaalaala sa lahat ng mga itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi para yanigin ang tao, hindi para para pangatalin ang tao. Wala ka namang matutunan aral ng Diyos yang ganyan mga kababayan anong may tutulong? Ako kung ako mag-iisip, mga kababayan, hindi ganyan po ang gawain ng Espiritu Santo ng Diyos. Walang ganyan mababasa sa Biblia na kapag pagbaba ng Espiritu Santo ay pangangatalin kayo. Walang ganon, mga kapatid. Kundi ang Espiritu Santo ng Diyos ay nasusuguin ng Ama, mga kaibigan. Ang Espiritu ng Diyos tuturuan ka, pangangaralan ka, mga kapatid. Sabi dito sa chapter 16 ng John pa rin, sa verse 13, gayon may, kung siya, sinong siya? Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, kapag dumating sa iyo, papasok sa iyo, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi para pangatalin. Walang ganon. Sapagkat hindi siya nagsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na sa kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Yung Espiritu Santo, papatnubayan ka. At wala siyang sariling gagawin. Kundi kung ano lamang po ang ipinag-utos, kung ano lamang po ang narinig niya sa nag-utos sa kanya, yun ang kanyang gagawin. Wala ka namang mababasa na pumunta ka sa lupa para pangatalin yung mga tao. Wala bakit, mga kaibigan, may mga ganitong pangyayari sa tao? Sino ba yung nagpapangatal? Sino yung gumagawa ng mga kababalaghan na ganyan? Samantala may paalala po ng ating Panginoong Jesucristo na maraming lilitaw ng mga bulaang propeta at sila'y magpapakita ng mga tanda at kababalaghan. Isang kababalaghan po ito, mga kaibigan. Mantakin mo yung tao, pinapatawa, pinapangatal. Ewan ko kung ito ba talaga ay gawa ng Espiritu Santo. Pero pakinggan natin, ano ba paliwanag ni Brother Eli? Ang nagpapangatal sa tao, espiritu ng demonyo, hindi espiritu ng Diyos. Wala man sa Biblia yun Wala yun sa Biblia. Walang ginawa ang mga apostol na pinatungan ng kamay tapos natumba. Pero ba ganon? Walang isang bersikulo sa Biblia na pinatungan ng mga apostol ng kamay na tumba. Ang natutumba, yung pinapatungan ng demonyo. Basahin natin sa isang talata ng Marcos 9:20. At dinala nila siya sa kanya. At pagkakita niya sa kanya, ay pagdakay pinapangaral siyang lubha ng Espiritu, at siya'y nalugmok sa lupa, at nagpagulong-gulong
na bumubula ang kanyang bibig. Sino ang nagpangatal? Espiritu Santo ba? Hindi. Yung masamang espiritu na sa tao. Ang nagpapangatal sa tao, espiritu ng demonyo, hindi espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos nagpapatatag. Yung Espiritu Santo nagpapatatag, ulitin ko, 8:26 ng Roma. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ang Espiritu Santo ng Diyos tumutulong sa ating kahinaan. Pagka may Espiritu ka, tatatag ka, hindi ka mangangatal. Basahin natin sa 19. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. Kasi hindi mapalabas ng mga apostol yung masamang espiritu. Sabi ng mga apostol, Panginoon, ba't hindi namin mapalabas yun? Ang sabi ni Kristo sa mga apostol, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo titiisin? Dalhin nyo rito sa akin. Pinadala sa kanya yung may espiritu ng demonyo. Ano nangyari? At dinala nila siya sa kanya. At pagkakita niya nung may espiritu ng demonyo, pagkakita niya sa kanya, kay Kristo, nakita nung may espiritu ng demonyo, pinapangatal siyang lubha ng espiritu, hindi ng Espiritu Santo. Nung espiritu ng demonyong nasa kanya, yun ang nag-cause para siya mangatal. Nalugmok tuloy siya sa lupa, nahulog, natumba. Sino gumagawa ng pagtumba? Hindi Espiritu Santo gumagawa nun. Espiritu ng demonyo yon. Kaya lahat ng mga natutumba na yun, punong-puno ng espiritu ng mga demonyo. Yes. At yung mga nagpapatumba, mas malaki ang espiritu ng demonyo nila. Wala sa Biblia na ang isang taong may Espiritu Santo ay tumutumba. No? Hindi ka tutumba, hindi ka malulugmok pagka ang nasa iyo Espiritu Santo. So ayan po mga kaibigan ang paliwanag ng kapatid ni Eli na binasa lamang po niya sa Biblia. At tama nga naman mga kapatid, nasa Biblia naman na ang Espiritu ng Diyos kapag dumating sa iyo, hindi ka pahihinain kundi pagtitibayin ka. Papatnubayan ka, patitibayin ka, ganon. At tuturuan ka. Hindi ka pangangatalin. Tama Dito sa binasa ng kapatid na Eli sa Marcos 9:20 ay nung dinala ang mga alagad, yung taong punong-puno ng demonyo, yung espiritu ng demonyo, yun po yung nagpatumba doon sa tao, mga kaibigan. Itong mga pastor po, mga kababayan, itong mga pastor ng born again, kapag nag-evangelistic crusade po sila at magpa-altar call po sila, sabi nung preacher, hali kayo, punta kayo dito sa harap, tanggapin ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang baptism ng Espiritu Santo ng Diyos. Lahat naman ang pupunta dun sa harap, mangangatal, matutumba sila, mga kaibigan. So, sa pamamagitan ng kanilang pangangatal at sila ay magsalita ng wika daw na kung ano-anong klaseng wika yon, tanggap na daw nila yung Espiritu Santo dahil yun daw ang manifestation ng Espiritu Santo. Wala hindi po ganon mga kababayan. Tama po yung binasa ng kapatid na Eli dito sa Marcos na hindi po ganon yung trabaho ng Espiritu Santo ng Diyos, hindi ka pangangatalin, kundi pagtitibayin ka at pangangaralan ka. Hindi para tatawa ka, para kang baliw, mga kaibigan, walang ganon. Hindi po ganon ang manifestation ng Espiritu Santo. At tingnan mo yung mga gumanon, yung nangatal, yung mga natumba-tumba dyan po sa evangelistic crusade, tingnan mo kung may pinagbago sila. Ang totoo mga kaibigan, kapag yung salita ng Diyos
Kapag yung Espiritu ng Diyos ay pinangaralan ka at tutulungan ka alamin yung mga bagay na dapat mong malaman sa banal na kasulatan, ang katunayan, dahil yung salita ng Diyos na ipinangaral sa iyo, ipinaunawa ng Espiritu Santo ng Diyos, mababago po ang buhay mo. Kahit hindi ka mangatal, kahit hindi ka magsalita ng wika na sinasabi ng mga born again. Hindi po kailangan yun. Hindi ganun ang baptism of the Holy Spirit. Hindi. Trabaho lamang po ng mga, sabi nga sa Biblia, trabaho ng demonyo yun, yung magpatumba eh. Trabaho ng demonyo yung magpatumba eh. Parang mangatal yung tao, matumba, yung tinatawag nilang maisilane, sa pamamagitan ng paglehens na yan. Mga kapatid, hindi, walang ganong sinasabi sa Biblia, na aral ng Biblia, na kapag dumating sa iyo, pag tinanggap mo ang Espiritu Santo ng Diyos, mangangatal ka, wala. Kundi, yung may espiritu ng demonyo, kung bakit siya nangangatal, dahil punong-puno ng demonyo. Mas malaki nga, sabi ng kapatid na Eli, yung naglelehens, kasi kapag inilehens ka, yun ang dahilan, kaya kang umata na nangangatal. Pwede, mas malaking demonyo yun, mga kababayan. Kung mag-isip-isip lamang po tayo, mga kapatid, sa ating pinaggagawa, makita natin ang katotohanan. Kaya lang ang nakakalungkot ang mga tao kung ano po kasi yung kahimahimala na nagaganap o ginagawa po ng mga pastor, bilib naman itong mga tao, lalo-lalo mga Pilipino, mga kaibigan. Nakakita lang ng Amerikano na nagpapangatal, ito na yung anointed. Ito na yung anointed. Bilib na sila. Kahit kaluluwa, ibigay na. Mga kaibigan. Dapat sana mga kapatid, hindi po porket Amerikano ay tama na. Hindi porket Amerikano ay tama na. Kundi ang katotohanan ay ang Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo ng Diyos kapag dumating sa iyo, tuturuan ka ng napakagandang aral. Matutunan mo yung mga hiwaga ng Biblia. Yun po kasi ang gawa ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi ka pangangatalin. Yung mga kahinaan mo, yung mga hindi mo alam, hindi mo nauunawaan, mahina ka umunawa ng hiwaga ng Biblia. Pinanalangin mo, sana mapasa iyo yung Espiritu Santo ng Diyos. Kapag dumating, mauunawaan mo yung mga hiwaga sa Biblia. Hindi ka maniniwala dyan sa mga ginagawa po nila na evangelistic crusade. Wala ka namang matutunan dyan, mga kaibigan. Lahat ng mga pumunta dyan, mga kapatid, pag uwi, wala din. Pero kapag tinanggap mo yung espiritu ng katotohanan, tuturuan ka, babaguhin ang buhay mo. Yan po ang totoo, mga kapatid. Kaya sana po, mga kapatid, ay magsuri po tayo, no? Lalong-lalo na, mga kababayan, nakikita na natin yung mga palatandaan. Ito na yung sinasabi ni Pablo na panahong mapanganib. Sa kawakasan sa panahon ng kawakasan, darating yung panahong mapanganib na kung saan ang mga tao po ay maibigin sa salapi. Manood lamang po kayo sa balita. Grabe na po ang nangyayari sa ating gobyerno. Nakaupo na po ang tarantadong Antikristo. Hindi lang natin namamalayan, mga kapatid. Spiritually, kung atin pong babasahin, yung ikalawang Tesalonica, basahin ko lamang po, mga kapatid, ikalawang Tesalonica Kapitulo 2, dito po sa versikulo 7, ganito po ang mababasa, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Kung basahin natin hanggang sa umpisa, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi babalik hanggat hindi palilitaw ang Antikristo.
Hindi pa babalik hanggang hindi lilitaw ang Antikristo. Basahin natin dito po sa verse 1. Ngayon, aming ipinamamanig sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Bakit? Sa verse 3, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Bakit? Sapagkat ito hindi darating yung Antikrist, yung kaarawan ng Panginoon. Maliban na dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Darating muna yung pagtalikod. Bakit darating yung pagtalikod? Kasi may lilitaw na Antikristo. Dahil sa ginagawang kababalaghan at pandaraya itong Antikristo, magaganap itong pagtalikod. Magkakaroon muna ng pagtaliwakas o pagtalikod ng Kristiyano, mga kaibigan. Ano gagawin itong Antikristo kapag siya pulay lumitaw? Na sumasalangsang at nagmamataas sa laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba? Ano ba't siya nauupo sa templo ng Diyos na siyang nagtatanyag sa kanyang sarili at natulad sa Diyos? Sa verse 5, hindi ba ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito? At ngayon, nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag, yung hayop, sa kanyang talagang kapanahunan. Ano yung nakakapigil? 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Ano yung nakapipigil, mga kaibigan? Pero, hindi pa man nalantad yung hayop, bagamat andyan na yung hayop, spiritually nakaupo na, kaya nga marami na pong nagtatalikod mga kapatid, pero hindi pa masyado. Kasi, mga kababayan, ay spiritually, yung hiwaga ng kasamaan gumagawa na. Nakaupo na. Tingnan mo lang sa gobyerno po natin, mga kapatid, wala nang kaluluwa yung mga nakaupo. Lahatin mo, pwede mo na lahatin, mga demonyo lahat, mga kapatid. Ganyan ko kung ilarawan ang kadumi ng gobyerno po natin. Napakarumi po, kahiya-hiya po ang gobyerno ng Pilipinas. Nakakalungkot po at anong sabihin, pero yan po ang nakikita natin na ang napakasinungaling. Manood ka lang sa Senado, manood ka lang sa Senate hearing, mga kaibigan, mga tarantado lahat ang mga pinaggagawa itong mga korap na nakaupo dyan. Hindi naman lahat ng mga nakaupo sa gobyerno ay mga korap, pero meron ba silang nagagawa? Kahit na sabihin natin, may mga mabubuti ang budhi dyan. Pero yung mga mabubuti, meron ba silang nagagawa? Kasi kung 95% korap ang nandyan, 5% lang yung hindi korap, meron ba kayong nagagawa? Baka sinusuhulan pa kayo Bakit hindi kayo nakakatulong sa mga maliliit? Yung pera, kaban ng bayan, mga kaibigan at mga kapatid. Kinukuha lang itong mga buhaya, mga demonyong buhaya na nakaupo dyan. Kala mo santo, kala mo mga mapapait, kala mo nakakatulong. Pero, ay nako mga kapatid, mga kababayan, sana po magising po tayo. Yung hiwaga ng kasamaan, nakaupo na, gumagawa na, alisin, kung maalis na po yung nakapipigil, maupo na itong hayop, lalantad na. May bali-balita, mga kababayan, sa social media, sa private na balita, mga kapatid, na malapit na yatang maitayo o umpisahan yung third temple dyan po sa Israel, na kung saan itong third temple, kapag ito po ay matayo,
Diyan daw uupo ang Mesaya na hinihintay ng Israel na magliligtas sa buong mundo. Ililigtas niya daw ang mga tao dahil sa kahirapan, dahil sa kaguluhan, dahil sa kasamaan ng mga nakaupo sa gobyerno. Ibig sabihin, itong uupo na dyan po sa Third Temple, siya daw ang Mesaya. Pero ang katunayan, mga kapatid, ay hindi po Mesaya yan. Huwad na Mesaya yan. Yan po yung tinatawag sa Biblia na hayop o Antikristo, mga kapatid. Kasi yung Third Temple, kasi yung unang templo na itinatag ni Solomon ay naigiba po yon, at saka yung ikalawang templo na nadatnan ni Kristo sa kanyang kapanahunan, naigiba din yon sa pamamagitan ni Haring Titus yata, mga kababayan, no? Kung hindi ako nakakalimot, itong si Titus, siya po yung gumiba. Diyan po yung ikalawang templo na itinayo ni Zorobabel yata yon, no, mga kaibigan. At inupuan din ni King Herod. Nagiba po yon, giniba ni King Titus. Pero yung Third Temple na hinihintay ng Israel, natatag na po yon. At hindi po yun literal na templo ang itinatag ni Kristo. Si Kristo ang nagtatag doon, hindi po Israel ang magtatatag. Natatag na yon, at si Kristo ang nagtatag yung Third Temple. Yun po yung iglesia na itinatag ni Kristo. Spiritual na templo ang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Yung itatayo dyan sa Israel, kung maitatayo man, ay hindi po yan templo na uupuan ng Mesaya, kundi yan ay upuan ng hayop. Pero hindi po malantad-lantad itong hayop sapagkat may nakapipigil. Alam niyo po ang dahilan, mga kapatid? Ayon sa balita at ayon sa mga Judaismong tradisyon o Judaismong pananampalataya dyan po sa Israel, kung saan itatayo daw itong Third Temple, doon mismo sa Dome of the Rock. Yung tinatawag na Dome of the Rock o yung mosque ng Muslim. Yung nakikita po ninyo sa screen, dyan mismo itatayo yung tinatawag na Third Temple. Kaya kailangan magiba yan para maitayo yung Third Temple. Kaya ang unawa ko, yan ang isa sa mga nakapipigil para maitayo ang Third Temple at malantad na po ang hayop, mga kababayan. Pero ganun pa man, hindi man maitayo-tayo yan kasi nakapipigil yung Dome of the Rock na yan, yung hiwaga, yung hiwaga ng kasamaan ng demonyo ay gumagawa na, kumikilos na, mga kapatid. At yung tatak is na pagtatak ng demonyo, mga kababayan, ay spiritually nagaganap na. Ano ba kasi yung tatak ng hayop? Tanda. Ang tanda, tatak, palatandaan sa hayop. Ano ba yung palatandaan ng hayop? Di ba ang hayop ay demonyo? Di ba yung hayop ay masama? Ano ba karakter ng demonyo? Di ba kasinungalingan, mamamatay tao, mandaraya, manluloko, korap? Di ba yan po yung identity ng demonyo? Di nyo ba nakikita yan sa mga tao ngayon? Di ba nakatatak na yan? Nakikita mo na yung palatandaan ng hayop sa mga tao? Kaya yung spiritual na tatak na yan, mga kapatid, ay gumagala na, gumagawa na. Palihim na, mga kababayan. Ang hinihintay na lang natin yung literal na paglitaw. Kasi ganito po kasi
yung demonyo na espiritu, gumagawa na spiritually. Gumagawa na. Ang kasamaan ng demonyo ay gumagawa na. Hiwaga ng kasamaan. Pero darating ang araw, paglitaw yung hayop, yung literal na hayop, tao, itong Satanas, dragon, ibibigay niya ang kanyang kapamahalaan dito sa hayop para literal na makikita natin yung gagawing kademonyohan. Hinihintay niya lamang po yung paglitaw ng hayop. Nga lang, may pumipigil. At ang paniwala ko, isa na dyan yung Dome of the Rock, mga kababayan. Bakit na, hindi nyo ba naisip mga kapatid? Bakit sa dinami-dami ng mabomba dyan sa Israel, ba't kaya hindi mabomba itong Dome of the Rock para matanggal? Kasi ang kaaway po ni Benjamin Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel, yung kaaway niya, siya yung may-ari dyan po sa Dome of the Rock. Di ba? Sila yung may-ari. Paano nila bobombahin yan? Parang lumalabas, kaya nagkakagera para, ewan ko kung totoo yung balibalita, na gusto ni Benjamin Netanyahu na sana mabomba yung Dome of the Rock para matanggal na. Kasi yun yata yung nakakapigil para maitayo yung Third Temple. Mga kababayan, na yung Third Temple ay upuan ng hayop. Doon siya uupo at magmamataas, magpapakilalang Diyos, mga kapatid. Magpapakilalang Diyos. Kaya, magsuri po tayo mga kababayan. Ang hiwaga ng kasamaan, nakikita na natin ang palatandaan, tanda ng hayop. Nasa gobyerno na. Nasa gobyerno. Tingin ko sa karamihan na nasa gobyerno natin, puro hayop na nakaupo Mga hayop na, parang hindi na tao yung nakaupo dyan mga kababayan Parang mga hayop na Ay nako, tingnan nyo yung mga produkto natin. Mga businessman lang ang mga nabibigyan ng benepisyo sa gobyerno natin. Pero tayo mga mahihirap, wala na. Ang pag-asa na lang natin, katangi-tanging kaisa-isa nating pag-asa, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo para lilipulin. Kasi pagbalik ng Panginoong Hesukristo, sabi dito sa verse 8, at kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan, kapag nahayag na, napapatayin ng Panginoon Jesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. So pagbalik ng Panginoong Hesukristo, kapag naghahari na itong hayop, lilipulin po ni Kristo, papatayin. Lilipulin niya yung hayop. Yun na lang ang ating kaisa-isang hinihintay na totoong pag-asa. Walang iba kundi si Kristo. Pero yung mga presidente na tumatakbo, yung mga senador, yung lahat-lahat, na sinasabi nila kapag ako po yung iboto ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Sino may sabi sa'yo? May pag-asa pa bang bubuti ang budhi ng mga nakaupo? Wala na. Wala nang pag-asang bubuti pa ang budhi ng mga nakaupo. Wala na. Wala na mga kaibigan. Palakihan na lang kung paano sila makakurap. Palakihan na lang ng kurap. Ay, nako mga kapatid at mga kababayan. Ang gagawin na lamang po natin para magkaroon din tayo ng pag-asa, magkaroon din tayo ng kapayapaan, magkaroon din tayo ng ginhawa, mga kapatid, hindi man tayo pinalad dito sa ibabaw ng lupa. Hindi man tayo nagkaroon ng magandang kotse, magandang bahay, magandang damit, magandang posisyon. Hindi man tayo nagkaroon ng mga masasarap na pagkain. Mga kaibigan at mga kapatid,
magtiwala na lamang po tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon na kahit gaano kahirap ang nararanasan natin dito sa lupa, magkakaroon din tayo ng pagkakataon na tayo'y bibigyan ng Diyos ng pag-asa at ng ginhawa. Dito po sa libro ng Mateo, gusto ko pong basahin, isa pong sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa chapter 5, umpisan ko sa verse 3, sabi po dito, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. No? Mapapalad ang hahapis. Bakit? Sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at mga uuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y sasawain. So, ikaw man ay wala kang katwiran, nawawalan ka ng katwiran, unjust ang nangyayari ngayon, lalong-lalo sa mga mahihirap. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, magtiwala lamang po sa Diyos. Ang gawin na lamang po natin, magtiwala tayo, sumampalataya tayo sa salita ng Diyos, na magkagayoy, masama tayo sa ililigtas ng Panginoong Jesucristo. Makinig po tayo ng aral ng Diyos, mag-aral po tayo, magbasa po tayo, mga kababayan. Huwag sana po kayong panghinaan ng loob, no? Kahit gaano kasama ang gobyerno natin, survival na po ang tao ngayon. Makakaraos din tayo. Hihintayin natin yung dakilang pag-asa natin. Maniwala po kayo, mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay meron tayong natutunan dito sa video na ito. Hanggang sa susunod po, mga kapatid.